sobrang pagkaalimpungatan at panginginig, ako'y nagpatira pa. Sa pangitain ay tumingin ako. At narito, may isa pang tahanan na higit na maluwang kaysa una, na ang bawat pasukan ay nakabukas sa harapan ko, na nakatayo sa gitna ng isang nanginginig na apoy. Lubha itong nakahihigit sa lahat ng bagay, sa kaluwalhatian, sa karilagan, at sa kalakihan. Ano pa't hindi ko kayang ilarawan sa inyo ang ningning o ang lawak nito. Ang sahig nito'y nagliliyab. Sa itaas ay may mga kidlat at nanginginig na mga bituin, habang ang bubong nito ay nagpapakita ng nagliliyab na apoy. Masyusing pinagmasdan ko ito, at nakita kong naroon ang isang mataas na trono. Ang anyo nito'y tulad ng yelo, habang ang palibot nito'y kahawig ng orbe ng maningning na araw. At naroon ang tinig ng mga kerubin. Mula sa ilalim ng makapangyarihang tronong ito'y may mga ilog ng nagliliyab na apoy na umaagos. Imposibleng tumingin dito. Isang dakila sa kaluwalhatian ang nakaupo roon. Ang kanyang kasuotan ay higit na maningning kaysa araw, at higit na puti kaysa niyebe. Walang anghel ang nakakapasok upang tingnan na mukha ng isa na malwalhati at nagniningning. Ni sino mang mortal ay hindi siya kayang masdan. Isang apoy ang nagliliyab sa kanyang palibot. Isang apoy na may kalakihang lawak ay patuloy ding umaangat sa harapan niya. Kaya't wala ni isa man sa mga nakapaligid sa kanya ang nakakalapit sa kanya. Maging sa gitna ng libo-libong libo na nasa kanyang harapan, hindi kailangan ng banal na pagpapayo para sa kanya. Ngunit ang mga pinabanal na nasa kanyang malapit ay hindi lumalayo sa kanya. Kahit gabi o araw, ni sila'y naalis sa kanya. Pumanay gayon na lamang ang pagsulong na may lambong sa aking mukha at nanginginig. Pagkatapos ay tinawag ako ng alahaya sa pamamagitan ng kanyang sariling bibig na sinasabi, Enoch, ayon sa aking banal na salita, at ako'y kanyang ibibinangon at pinalapit hanggang sa pintuan. Ang aking mata ay nakatitig sa lupa.